Hello guys, good afternoon. This is Coach Ronnie Novia ng NGT o Nature Greatest Treasure Health and Wellness Center dito po sa Quezon Avenue. Guys, ito lang po ang ginamit ko na device at yung TV cos na Doc Honey TV cos. Alam nyo po ang device na to, sa loob ng isang linggo ay tinulungan nitong palabasin ang maraming white blood cell ko sa katawan na na-contaminate na ng parasite at na karoon ng inflammation, bukol. Grabe. Kung wala siguro ang laser device na to at ang Doc Honey TV cos, siguro wala na ako. Kasi mayroon akong kakilala, isa po siyang diakono at networker. Minsan nilapitan niya ako at ang sabi niya, "Bro, kausapin mo naman yung mga kaibigan nating may pera. O kaya bigyan nila ako ng herbal para magamot itong bukol ko," sabi niya. Alam niyo po, inilapit ko yun sa mga kaibigan kong Iglesia ni Cristo. Wala po ni isa sa kanilang tumulong. Kaya yung kawawang yun, si Karome Sinyo, na ang bukol niya katulad din sa akin, na lumaki dahil sa wala siyang naiinom na antioxidant, anti-cancer, at walang tumutulong sa kanya kahit mga kamag-anak. Alam nyo po, mula nung magkita kami, after 1 week, nabalitaan ko na lang patay na. So, nung ako, ang liig ko noon time na yon, masakit pa lang, hindi ko mailingon. Kala ko nga stiff neck lang. Ang pinagmulan nitong bukol ko ay yung liig ko masakit, yung ugat sa loob na may kumikirot-kirot. So, inabot din siya ng 1 taon na ganun ang sitwasyon ko. Tapos masakit lagi yung ulo ko, kala ko nga high blood lang. Yung pala, ayan na, yung nung lumitaw, naging bukol. 2. Isa dito sa may malapit sa hita ko, sa may malapit sa may malapit sa kay Manoy. Nung sabay silang bumukol, hindi ako makalakad ng maayos kasi masakit eh. Pero ang matinding bukol ko talaga yung nasa liig. Grabe, nung lumaki yan, araw-araw para akong sinasakal. No? Hindi ako makatulog sa sobrang sakit. Hindi ako makatihaya. Lagi na lang ako nakatagilid sa kanan. Kasi siyempre yung kanan ko wala namang bukol. Yung likod mayroon na. Yung batok. Tapos yung dito sa kaliwa. Alam nyo po, yung paglaki niya, binidyohan ko ngayon eh. Sinisave ko pa lang sa YouTube. Nung pinadala ni engineer itong device na to, si Laser, naalala ko 1 linggo, magdadalawang linggo pa lang yata akong gumagamit nito ngayon. Magdadalawang linggo na mula nung dumating ito. Alam mo, lumiit yung ko guys, yung aking bukol. Ngayon, pag nakaharap ako ng ganyan, hindi na siya halata na may bukol ako. Pero dati yung anino ko, nakikita ko yung bukol ko, ang tambok. Apaw sa aking mukha. No? Ngayon po, pag naglalakad po yung anino ng bukol, hindi ko na makita. So, ganyan kaganda po ang Doc Honey TV cos dito sa Nature Greatest Treasure Health and Wellness Center. Ito po ay isa sa mga service offer ng ating kumpanya, si laser therapy, acupuncture, at yung produkto natin na Doc Honey TV cos. So maraming ino-offer si company dito
na kung saan makakatulong sa mga may karamdaman. Ngayon, doon sa mga nagnanais din na mag-aral ng doktor, naturopathy doctors, kami po ay magsisimula na sa February 27, ngayong taon 2026. Magkakaroon po to ng schooling dito sa clinic. 20 katao, first class ano nila, first class yung ano nila, unang batch. So dito po marami kayong matutunan paano mag-diagnose ng sakit sa pamamagitan ng tainga, sa pamamagitan ng mata. Tingin pa lang sa mukha, malalaman na kung ano yung sakit mo sa internal. Ganong kabihasa ang aking mga kasama rito, lalo na si Doc Hani Tamayo. Nung sabihin niya nga na ako ay nasa critical condition na, ay talaga namang di pa rin ako natakot kasi handa naman na ako mamatay. No? Nakapagsisi naman ako ng kasalanan ko. At batid ko, tinanggap naman ako ng Ama. Kasi mula nung magsisi ako, hindi ko na binalikan yung aking mga kasalanan. Yun naman ang gusto niya . Pag nagsisi ka, huwag ka nang babalik sa mga gawain mong masama. Yan yung 2 Chronicles 7:14. Anong sabi niya doon? Sabi mismo ng Ama, ng Panginoong Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit ang kanilang mga daing at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Mga kaibigan, sa mga taong naniniwala sa Diyos at kung taos sa puso ang kanilang pagsisisi, may pangako po ang ating Panginoong Diyos Ama sa mga taong nagnanais ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ako po ay patotoong buhay. Binigyan niya akong pagsubok. Una, nawalan ako ng kayamanan. Iniwan ako ng asawa at anak ko. Ako lang mag-isa sa bahay. At ang malupit doon, sari-saring karamdaman ang umalipit sa aking katawan. Kung hindi lang ako tumatawag sa Panginoon, siguro wala na ako sa mundong ito. Dahil sa awa at tulong ng Diyos Ama, eto ako ngayon. Pinagaling niya ang aking karamdaman at binigyan niya pa ako ng trabaho sa pamamagitan ni Doc Hani Tamayo, ang kanilang kumpanya, Nature's Greatest Treasure Health and Wellness Center. At ako ngayon ang nandito, nangangasiwa sa kanyang opisina, at maraming salamat sa Diyos. Binigyan niya akong opportunity para mabuhay naman ako ng marangal. At salamat sa kanyang kapangyarihan. Inihiling kong pagalingin niya ang aking bukol. Ito ang mga kasangkapang ginamit ko. Laser device at ang Doc Hani TV ko ang nakapag-prevent ng aking mga sakit at tuluyan niyang pinagaling at pinalakas ang aking katawan. Ang Panginoon natin tumutulong sa mga taong nagpapakumbaba at humihingi ng awa. Kaya mga kaibigan, huwag po nating pairalin ang ating sarili, yung ating nalalaman, kasi wala pong kabuluhan yan. Ang magagawa po natin,
para tulungan tayo ng Diyos. Lagi tayong magpakumbaba. Ano man po ang estado natin sa buhay, yumaman ka man o mahirap, dapat lagi nating kinikilala ang kabutihan ng Diyos Ama. Dahil sa Kanya, pinadala niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo iligtas sa mga masasamang gawain at ang ating kaluluwa. Paniwalaan niyo yung mga kaibigan, dahil may pangako ang Diyos sa mga taong handang sumunod sa Diyos, handang sumunod kay Kristo sa Kanyang mga salita. Nasa Biblia po ang buong katotohanan, ang utos ng Diyos. Mga kaibigan, basahin niyo po ang Biblia. Huwag lamang po tayong makinig sa mga pastor. Siguraduhin niyo po ang kanilang itinuturo kung nasa katotohanan ba sila. Kasi marami po ngayon ay ginagamit ang Biblia para sa sarili nilang kapakanan, sa kanilang pakinabang, yung sweldo, yung kanilang bahay. Yun po ang totoo ngayon sa mga pastor. Hindi kamukha nung unang panahon, ang mga apostoles, ang mga tinatawag ng Diyos. Sila po ay direktang tumatawag sa Diyos at sinusunod nila ang tagubilin. Wala silang nilalabag o inililihim na katotohanan. Yun po ang totoo, nasa Bible. Huwag po kayong maniniwala sa mga pastor na ginagamit ang Biblia para magpayaman. Maniwala po kayo sa nakasulat sa Biblia na mismo ay ang nagsalita dyan, ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na Kanyang bugtong na anak, na siya po ang pinagkatiwalaan ng ating kaligtasan. Yun lang po ang aking masasabi, mga kaibigan. Hayag na hayag po ang kapangyarihan ng Ama sa pamamagitan ng aking pananampalataya, na hindi po ako nanalig sa mga relihiyon, organisasyon. Direkta po akong naniwala sa Diyos at sumampalataya na ang Kanyang banal na salita ay nasa Biblia. Nasa atin lang mga tao ang pagtuklas. Suriin po natin ang salita ng Diyos, bigyan natin ng panahon. Kasi po, yan po ang pinakamahalaga, higit pa sa kayamanan. Dahil aanin mo naman ang kayamanan sa daigdig na to. Ang mga lupain at pag-aari, mga negosyo at building. Kung ang kaluluwa mo naman, mapapahamak. Kaya mahalaga pa rin po ang kaluluwa, na yan po ang ating gawa ng paraan na may maipa-priority. So sabi nga niya, iingatan kita, pero ingatan mo sarili mo. Kasi ang ating katawan, yan ang nagsisilbing templo ng ating Panginoong Hesus at ng ating Diyos Ama. Ang pagsamba sa Kanya ay dapat nasa puso. Ang pagbabagong buhay, isang matinding desisyon na dapat gawin ng tao. Iwan na po natin ang lahat ng kasalanan, ang pagsisinungaling, ang panlilinlang sa kapwa-tao. Yung mga taong gumagawa ng masama, may panahon pa para tayo ay magbagong buhay. Hanggat nasa inyo pa ang buhay, dapat alamin nyo po kung paano ang maligtas ang ating kaluluwa. Kasi po, ang kaluluwa ang siyang mapaparusahan. Ang katawan, babalik sa alabok yan. Pero yung kaluluwa, yan po ang hahatulan ng Diyos. Mga kaibigan, yan po ang hangarin natin. Huwag po yung puro pangsarili, material na bagay. Although kailangan natin yan,
pero hindi po kailangan sa langit ang kayamanan. Ang kailangan natin dito sa lupa, yumaman tayo sa mabuting gawa at totohanang pagbabagong buhay. Yan po ang pagmamahal sa kapwa-tao, ang pag-ibig, maging sa kalaban o sa kaaway. Huwag po natin silang gagantihan ng masama. Bagkos, gawan pa natin sila ng mabuti. Yan po ang utos ng Diyos sa atin mga nakakilala ng katotohanan. Pagka yung mga reliyon po na pumapatay ng kapwa-tao, hindi po totoo yan. No? Hindi po yan sa Diyos, kundi yan po ay sa dyablo. Yun lang po ang masasabi ko mga kaibigan. Maraming salamat sa mga taong makakapakinig nito.